Alright mga boss, magandang araw po sa inyo. Nandito po ako ngayon sa San Antonio, Zambales. Meron akong na-vlog noon na property na tawag nila dito White House. This was actually built in the 80s pero talagang super tibay po ng structure nitong bahay na to. Ginawa po ito ng isang American contractor, engineer. Isang malaking kumpanya po yan before nung mga kapanahunan nila. Sadly, yung pong American passed away last year. Naiwan yung kanyang may bahay. Si Mami. Si Mami, yung matanda, kung natatandaan ninyo, So, yung mga nakapanood dyan before, ito po yung property. Ayan. Medyo madamo dahil katatapos lang po ng ulan. At yun nga, wala po kasing talagang regular na nagme-maintain dito. Anyway, kayo na po ang bahalang makita yung ganda niya, kapag halimbawang nalinisan siya. Now, ayan yung property. Dati kasi akala ko hanggang dyan lang yung property. Ito yung kalsada palabas ng bayan, palabas ng National Highway, about 5 minutes from here to the National Highway. Ito pong kabako dito sa kabila, kasama pa pala to. Ito. Kasama pa po ito. Ayan. So meron pang tingin ko mga pa po ito. May nasa siguro to. 800 square meters. Ayan, kasama pa to. Papunta dun. Yan, hindi na po kasama yan pala yan. Alright? So, bago pa tayo mag-walk through ulit dun sa dito sa ground at saka dun sa loob ng bahay, pasilip muna natin kay Chokokoy, syempre.
There you go. Nakita nyo, ano? Kasama po ito. So, this is about 800 to 1,000 square meters pa po yan. Alright, so kapag na-acquire nyo po itong property, meron pa kayong lote dito across the road, no? Cemented road po yan. Again, San Antonio, Zambales po tayo. This is about 2.5 hours to 3 hours drive from Metro Manila. Alright, so mga around 15 minutes, nandiyan kayo sa magagandang mga resorts dyan sa Pondakit at saka dyan sa San Miguel. Okay? And then San Narciso, malapit lang din po dito, mga about 15 minutes din. Nasa downtown San Narciso na kayo. Next town po yan from here, San Antonio. So, yan. Nakabakod na rin po yung tapat nitong property. Kaya makikita nyo. Tingnan natin yung bakod. Diba? Yan. So, dito, nakabakod. Tsaka sa kabila, papansin niyo pareho lang yung bakod nila. Okay? Yun, ito yung kanyang boundary. Ito. Halos parang corner lot na rin, no? Kasi merong right of way dito, Yan. At ito. So, meron kayong dalawang lote. Kung tutuusin, Bukod doon sa malawak pa na field doon. Ano po yun? Yung totality ng property na to, nasa po ito? Nasa 2.4, almost 2.5 hectares. Before kasi akala ko 2.7, sabi sa akin ni Mami. Pero nung nakita ko yung title, nasa 2.4 hectares lang talaga siya. Marahil nabawasan itong kalsada, kasi mahaba rin po, malaki-laki din itong nawala, dinaanan ng road. Alright. Yun pa rin, wala namang nabago. Yan pa rin yung mga mangga, Indian, tapos may mga banaba dito. Yan, pwede kayong gumawa ng banabati, Open na area dito, Pwede pa kayong magpagawa dito ng development or mag-develop dito na kung ano man ang gusto niyo ipalagay, di ba? Yan, Pwede kayong maglagay diyan ng mga pananim, isang bahay pa uli kung gusto niyo. Pwede niyo rin po ito i-convert into resort, kasi maganda nga siya. Renovation lang po ang kailangan dito. Siguro gagastos pa kayo ng mga 1,000,000 dito sa pagpaparenovate ng bahay na to kung gagawin yung resort. 1 to 2 million siguro. Tingin ko lang. Opo. Pero kapag na-accomplish nyo yun, nagawa nyo yun, napakaganda ng lugar na to. Alright? So, ito yung malaking lanay. Di ba? Yan. Ito yung mga poste, Siya pa rin, Pagpasok dyan, para kayo na sa hotel. Yan. Marmol po yan, Ito. Sabi ko nga sa inyo, 80s pa ginawa itong bahay na to, Kaya talagang mga, iba din silang tumirada nung during the 80s, Tingnan nyo, puro marmol, Itong facade niya. Alright? Tapos ito, wala na pong makitang ganito ngayon. Na, ano ba dito ang tawag dyan? Yan. Sa amin, yung bahay ng lolo ko sa Palawan, puro ganito yung paligid. Okay? Ayan. And then here, meron din dito veranda, Yan, porch. Diba? Makikita po natin yan mamaya. Now, meron talagang mga kailangang i-repair, mga boss. May mga kailangang ipaayos. At hindi po maliit na perang gagastusin dyan. So you would know what to expect when you visit this place, Okay? Pero yung structure niya, tignan nyo, wala kayong makikita mga cracks. Diba? Iba po kasi talaga yung halo ng semento noon. Iba yung nila noon, pagkakagawa ng mga poste, pundasyon, yan.
This is a legit American house talaga. Ayan, tignan nyo. Di ba? Parang countryside na ano, parang bahay ng ano, no, presidente. Dito, generator po ito. If you can remember, may generator dito. Ayan, baka may ahas. Ayan. Diesel po yan. Siguro mga 25 kVA po yan generator na yan. Okay, maganda ventilation niya kasi naka-louver yung buong paligid, ano. Alright. Kaya kung gagawin niyo talaga itong isang resort or golf course, no, meron na kayong generator. Tsaka ang ano niya po, ang linyada niya ng kuryente nasa ilalim, coming from dyan sa supply, no. Wala kayong makikitang nakalundo. Alright. Yan, naka-split type aircon. Papa-recondition nyo lang po yung mga aircon na yan. Yan ang source ng tubig nila dito, no? Actually, maraming bahay po dito eh. May maliit, may malalaki. 1, 2, 3, 4. Meron pa dito ano. Bago po tayo pumasok dyan sa pinaka main house, ikot muna tayo dito sa paligid. Ito, bodega. Yan, garahe din po yan at the same time. Yung sabi ko nga sa inyo, may mga kailangan ayusin talaga, di ba? Yan o. May mga bumigay na. But nevertheless, again, yung structure nito ang maganda. Ito, maganda rin po dito. May maliit na bahay din yan. Isang kwarto, may sarili pong CR yan. Hindi na po tayo papasok dyan dahil dyan nakatira si Mami. No? And then, ito, meron din source ng tubig dito. Ayan, no? Meron din motor. Okay, maluwag pa po dito. So, yung main area, nakabakod, ano, may gate dyan eh. Tapos, meron silang kabana dito na malaki o pavilion. Yan. Maski itong secondary house, oh, malaki din, ano. Di ba? Oh, ito yung pavilion nila. Naka-tiles din, oh. Okay pa po ang roof nito. Mga 2 years pa lang yata ito nung ginawa. O 3 years. Okay? May lababo dito, no? Yan. Dito na sila muna nanghalian ngayon. Yan. Nakabakod po yan, no? Yan yung kanyang boundary. Naka-corner dito, no? Yan. Tapos may gate doon. Ay, may lutuan kayo rito. Okay. And then, dito, yung mga nakapanood yan, matatandaan nito na may toilet and bathroom dito or shower room. Ito. Yan, yung mga magsiswimming pool or laundry area na rin pala to. Tama, ito pala yung laundry area nila. Pero hindi. Ayun, no, mayroong toilet, no. Yan, may shower. Ang laki, di ba? Oh. Yan. Siguro hindi na baka gumagana pa yung mga hot shower na yan. Okay, yan. Yan nga sabi ko, maraming kailangang i-repair, no. So, yun ang magiging point of negotiation ninyo sa may-ari. Alright, pero maganda na po yung presyo nito. Hindi nyo na kailangan tumawad. Ito yung makina ng pool. Yan. Hindi na kasi nagana. So yan, maraming kailangan ipaayos. Oh. No? Pero at least meron na kayong structure na magagamit, di ba? Malamang ano na yan, papalitan na yan. Or i-recondition lang, no? Okay? And then ito yung gate. Papunta sa likod, di ba? Hanggang dun po yan. Nakita nyo naman sa drone shots, no? Hanggang dun yan. Kaya napakaganda nitong gawing golf course. Di ba? You have 2.4 or 2.5 hectares na magandang i-develop, no? Okay? And then
Yan pa rin yung mga saging niya, no? Okay. Nga lang, sabi ko, kailangan talagang magkaroon ng ano dito. Pagka yung ma-acquire nyo to, talagang bubuhusan nyo rin ng panahon at pera para ma-rehabilitate. No? Tinirahan to ng ibon yung kisame. So yan, malamang yan, papabaklas nyo yung buong kisame na yan. Diba? To make sure na everything is okay, yung roof niya. Alright? Pero tignan yung structure, ang ganda. Oh. No? Yan. May source din ng tubig dito. No? So meron na siyang 3 sources ng tubig. Alright? Ito yung ano niya cinema building niya. Okay. Na may mga areas pa na maluluwag, di ba? Na pwede nyo pang i-develop. Okay, ang ganda, no? Okay. Ito yung pool. Papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng pool ngayon, ano? Dami buong kalamansi, oh. Yan. Now, ito na yung pool. Unfortunately, kailangan nyo rin rehabilitate itong pool, di ba? Mukhang wala naman siyang leak kasi may tubig pa rin, eh. No? Ito po yung pool. Mosaic po yung tiles niyan, ano? Yan, tapos may fountain dyan, may mga fountain, may mga lumalabas po na tubig dyan. Maliit lang yung pool, but enough for a party, di ba? And then you have another pavilion here. Merong bar, ha? If you can remember, ito yan. So may mga high chairs dyan, may bar. Magandang tiles dito, no? Makintab pa. Yan nga lang, sabi ko nga, may mga kailangang i-repair. Yan, ito yung bar. Cabinets ka pa dyan. Lababo. Diba? Built-in na stove, no? Gumagana pa siguro yan. Alright? Wala naman ako nakikitang basag na tiles, whatever, no? Tsaka sabi ko nga, makakapal lang malalaking poste. Mukhang solid talagang pagkakagawa nito. Ito po, ano to aquarium. Yan. Basag din na sa likod, no? Siguro pwede na lang kayo mag-alaga dito ng iguana. Okay? Ano? Andiyan ang mga makina niya. Alright? Pwede rin patanggal nyo na yan. Di ba? Okay. So, yan. Pasok pa tayo dito sa main house. Tignan po muna natin itong isang bahay dito. Kung ano tsura, no? Hindi ko na napasok before, eh. Ito yung mayroong garage, no? Okay. Sarado, nakalak. Anyway, yan, mayroon pong 2 kwarto yan, no? Kumbaga, isang regular house na rin yan, di ba? May kusina dyan, may sala, may living room. Alright? Nakalaki, yung pinaka-caretaker po kasi umalis. Ilan? So may isang CR. Okay, ito yung main entrance ng bahay, no? Sa likod pa na yung back door. Yun ang main entrance, yun nasa harap. Yun. Again, iba na yung kulay ng ceiling niya, no? Ganun pa rin yung tiles. Right? Yan pa rin ang kulay blue. Ang lalaki ng mga bintana, no? Di ba? Maganda pa rin po siya. No? Maliwanag yung buong bahay kasi nga lalaki ng bintana. Ayan. Diba? May counter dito.
countertop. So, meron kang formal kitchen dito, no? Yan. Tapos, syempre, marami kang auxiliary kitchens. Meron doon, di ba? Now, ito, ang lapad ng preparation area mo, no? Naka-granite. Yan. Baka mamaya, ano pa to? Totoong granite, di ba? Hindi siya synthetic. Kasi 1980s po yan eh. Alright? Okay. Ayan, ang dami yung storage area. Oh. Di ba? Hanggang dito may mga storage area. Ayan, may mga shelves. Di ba? Ito, hindi daw nagamit to. Simula noon. At malamang kasama na to sa bentahan. Ayan. O kaya arboring ko na lang pag nabenta. Di ba? Malamang kasama na po yan. No? And then meron na kayong exhaust dito. No? Ayan. Range hood. Okay. Hindi mainit sa loob mga boss. Ha? Maganda, malamig. Kasi nga mataas ang kisame. Yun. Ang kisame siguro nito, mga nasa ano to, 15 feet po yan. Feeling ko lang, no? Mataas eh. Alright. So, ito yung unang sala dito. If you can remember. And then, first room sa kanan. Galing sa back door. Yan. Oh, very classic yung tiles, no? Diba? Malaki rin po yung kwarto. Although, hindi siya malaki, ano? Para sakto lang. Merong sakto yung isang size na bed. Queen size bed. Tapos, mayroong papagawa kayo ng built-in cabinet dito. But then again, mukha siya talagang maluwag. Dahil nga, yan, mataas ang kisame, ano? At matataas din ng pintuan. Alright, wala akong nakikitang sign ng deterioration ng mga pintuan, ano? Anay, whatever. Okay naman siya. Diba? Wala rin mga cracks ang pader. Okay? Yan, oh. Tapos, ito yung toilet and bathroom. Diba? Classic na classic. Sensya na kayo, wala tayong ilaw, no? Naka-disconnect kasi ilaw dito ngayon. Ayan. May hot shower din. May malaking salamin dyan. Lababo, cabinet. Diba? And then another room here. Yan. Ito maganda kasi maliwanag. Oh. Kita niyo yung 180 degrees, no, na view. Yan. Tapos may built-in cabinet dito. Mahogany ang kahoy, Bulaga. Mahogany. Solid, oh. Hindi po siya plywood. Tabla talaga siya, no? Alright. Liwag. Maliwanag. Pwede niyong buksan to mga boss. Yan, no? Makikita niyo lang talaga may mga kailangang i-repair. Yan, kagaya. So, yan. Yan ang magiging, i-consider niyo upon acquisition of this property. No? Yan. Alright. Mga pintuan, maganda pa po. Ano? Solid pa. Alright, so ito, di ba? Living area, sala. And then pagpasok mo dito, so may double door dito, ang laki. Yan, no? Ito yung main door, right? Yan. So from there, pag kanan mo, meron ditong parang receiving area. No, yan. Ito, meron din ditong another sala. Okay. Parang malaking siya, foyer. Yan. So, this is yung room na magdi-divide between here sa main area, sa main living room, tsaka dito sa master bedroom. Na yung master bedroom, may private, sala. Meron din siyang private, dito, living area. Yan, Alright? Actually, ito, pwede mo pang gawing kwarto rin to, di ba? May sarili siyang terrace. Ayan. Maliwanag. May mga salamin na may cracks na. Maganda pa ang yung mga kahoy. Oh.
Wala po ako nakikitang sign ng anay attack. Alright? Yan. Siyempre, papacheck nyo rin yung mga electricals nito kung lahat gumagana. Alright? So, ito, magaganda yung mga kahoy, oh. Oh. Bulaga. Ano? Oh. Hindi po siya plywood, sabi ko nga, talagang tabla siya, no? Ganda, oh. Oh. Ganda. No, antique. Alright? Now, ito na yung master bedroom. Of course, yung master bedroom, if you can remember, meron siyang sariling sala, nandyan ang kama, no? Pag bagong honeymooners kayo, maghabulan kayo dito. Di ba? Mami, dito ba kayo naghahabulan ni Sir noon? Dito kayo naghahabulan noon? Ha? Ha? Dito pa kayo naghahabulan? Diyan, paikot-ikot? Paikot-ikot. Talaga? Ayan. Oh, ayan, oh. Ang ganda. Ito yung kwarto nila noon. Di ba? Kala mo bahay ng presidente, ano? Ayan. Imagine during the 80s, dito ka sa lugar na to, ikaw yung ganitong bahay dito. Di ba? Isipin ng mga tao dito, may nakatirang ano, hari. No? Ayan. Now, hindi ko alam kung bakit may tubong nakalabas dito. No? Siguro, may plano dito ang gawing ano, baka malaking CR siguro to, no? Ayan, may salamin dito. Di ba? Yan. Yan. O, boss. Oh. No? So, from here, may bintana. Kita niyo yung pavilion. Di ba? Ayan. Palagay ko gagawin siguro sana ng malaking CR to. Bakit may ganyan? May tubo, no? Diba? Kasi meron ditong shower area, maliit, yo. Ayan. Ito, shower area. No? Kahit 3 kayong maligo dito, sabay-sabay, ang laki, yo. Ayan. Alright, and then here, meron ditong, ito yung toilet and bathroom. Medyo madilim, ano? Wala kang ilaw kasi dahil naka-disconnect. Iyan natin. Diba? Right? Okay. And then dito, ayan, meron silang ginawa rin dito parang fountain nila sa loob ng kwarto nila, no? Oh. Kwarto lang po yan, mga boss, no? Parang isang bahay na. Okay, dito, yung kanilang ballroom. Yun. Ballroom daw to. Ayan, may bar, di ba? Tapos, nandito yung mga special guest niyo, mga VIP. Ayan, dito kayo nagchichismisan. Chika-chika, no? Who's who. Yan. Tapos may entrance din actually dito. Para kung gusto niyo lumabas ng pool or ng pavilion, pwede pong dumaan dito. Yan. Alright? And then, laki, oh. No? Royalty. Kala mo, mga royalty yung ano eh. Nakatira eh, no? Talagang dinisign ng Amerikano na pang-engrande, no? Engranding bahay. Yan. Ganun niya kamahal si Mami. Ayun, no? Diba? Tapos, ito, meron din pong pintuan dito. Pwede ko lumabas. Yan. Kailangan nang i-repair din, no? Feeling ko, di ba? Yan. Papunta yan dito sa pavilion, dito sa bar, and then swimming pool. Alright? And then, ito yung cinema area. Yan. Pucha, meron kayo ano dito. Sariling sinihan. Ayan, no? Captain seat lahat, di ba? Oh. Paayos niya lang to.
Dalawa lang kayong manonood, di ba? Yun. Ito nyo naman, may sariling cinema, no? Pag bore na bore ka, mag-isa mong manonood dito. Or may mga bisita ka, di ba? Pamilya mo. Or sabi ko nga, kung gagawin nyo itong parang resort, yan, meron kayong magagamit na isa sa mga amenities, no, ng resort na to. Or kung gusto nyo gagawin parang exclusive subdivision, pwede rin, di ba? Yan, ito na yung pinaka, tawag doon. Yan. And then may CR dito. Ayan, matanggal na yung mga pinto. Oh. Konting repair na lang po yan. Ayan, sinihan nyo. Diba? Tapos dito, CR. Laki na CR, oh. Diba? Yan. Toilet. Right? Ito, habang nag-shower ka, nakaupo ka, di ba? Oh, habang inaantay ka nagbabanlaw, may nakaupo dyan. Alright, yan. He and she, lavatory. May mga ilaw dyan sa taas. Oh. Alright, shelves. Yun. Oh. Itong kabila, sala ulit, oh. Yun. Tanggal na yung tiles, no? Papatiles na lang ito, mga boss. Yan, ito yung pagkatapos mo manood siguro ng sine, kaya kwentuhan kayo. Yan, dito. Yun, no? Tinitignan nyo yung nag-golf, di ba? Yan, pwede nyo gawing golf course yan, mga boss. No? Yun, no? Alright. So, nice. Maganda po yung lugar, mga boss, no? Tsaka maganda na presyo nyo ngayon. Malinis na po ang title nito, ha? Isa lang ang pipirma. Walang problema po sa transfer. Okay? Labas na tayo. Ganda, no? So, pwede nyo gawing exclusive subdivision. Ito na yung pinaka clubhouse nyo. Itong lugar na to, di ba? Tapos develop nyo na lang yung mga ibang bahay dyan, Pwede nyo nang ibenta yan. Alright, so there you go, mga boss, mga ma'am, mga sir. Medyo talagang pasensya na kayo, talagang pawisin tayo eh. Okay, so recap po tayo sa property. Ang property, mga boss, is 2.4 hectares. May butal pa yan. Ilalagay ko na lang po dyan yung butal o yung exact figure ng exact size ng property sa description ng video na po. This is about 2.5 to 3 hours drive from Metro Manila, about 5 minutes to the National Highway, about 15 minutes to downtown San Antonio at saka sa mga beaches po dyan all the way to San Narciso, about 15 minutes din dyan sa San Narciso, about 20 minutes going to San Marcelino. Okay, yan pong tatlong towns na yan ay mga very progressive towns po yan. San Antonio is one of the most visited towns in Zambales because of Pundakit, sa magagandang beaches dyan, So, basically, nandito kayo sa tourist spot sa bayan ng isang madalas na pinupuntahan ng mga turista, Nauuso na rin po dito yung mga inland resorts, kagaya nito. Pwede nyo i-develop ito into inland resorts or pwede nyo i-develop into exclusive subdivision, Meron na kayo kaagad clubhouse, di ba? So, meron niyang 3 bahay, may pavilions, 2, swimming pool, di ba? At meron pang mga 2 hectares po dun sa likod. At itong area na to, this is about, I think, 4,000 plus square meters yan. Yung nasa harap ng kalsada, yung kabilang lote, part pa rin po ng property yan, this is about 800 to 1,000 square meters. So pwede kayong maglagay, halimbawa, kung i-develop ito into a resort, meron na kayo kagad na pwedeng paglagyan pa ng parang pinaka-office dyan, or whatever, di ba?
So malaki po yung potential ng property. Okay? Ang presyo po ngayon nila dito, before is 35 million. Now, they are down to 30 million. Fixed price po sila doon. So, expect na from that up figure, may kailangan pa kayong gastusin sa pagpaparepair nito. No? Pero then again, sabi ko nga, napakalaki ng potential nitong property. I think, panalo na kayo dun sa presyo na yon. Nagmamadali lang po silang maibenta na para ma-settle na rin nila kung ano yung mga dapat nilang isettle. And by the way, this is already a clean title. Ano po? Wala nang problema sa paglilipat ng titulo. Alright? Anytime na gusto nyo bisitahin po ito, tumawag lang kayo, text nyo ako, chat nyo ako. Nandyan po yung aking mga contact details sa screen at nandyan din po sa description ng video. Okay mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Till the next video mga boss, mga ma'am, mga sir. Ciao!